Magandang hapon. Hello sa inyo mga visitor ng channel namin, subscriber and watcher. Ayan, so today's vlog, I just want to share to you guys kung para maiba naman kung paano kami magluto ng Spanish sardines here in Abu Dhabi in quickest way and in our own version. Right, Rocco? So, samahan nyo kami ngayong araw to cook. It's like same a cooking show today. Kung paano, ano yung mga ingredients namin, so kung paano namin ginagawa, di ba, Rocco? For now, nag-walking kami ni Rocco. Naiinip kasi si Rocco. So, ikot-ikot muna kami dito, dawar-dawar. Yan, so paakit na kami ng bahay para mag-prepare, para magluto na. It's cooking time in Ronix TV right now. If you're new here, so consider subscribing in our family so we can make more videos same like this. Ayan, so guys, nandito na ako sa kitchen. Isa sa mga favorite namin ni Nikki na pagkain, yung Spanish sardines. So bumibili kami lagi sa supermarket before. And napakamahal. It's almost 15 dirhams ang isang bote lang. Naglalaman lang ng mga 6, 7. Ay hindi, mga 6 lang na isda na nasa loob. So, masyadong mahal siya compare sa masyadong mahal siya sa price na gano'n. So, kaya ang ginawa ko, nag-search ako kung paano magluto, kung paano gawin yung Spanish sardines. Sobrang nakakatipid kami. Bali, yung sardines, ano lang siya, mga around 4 dirhams plus yung mga pickled and carrots. So, abutin ka lang ng mga let's say around let's say 15 dirhams din. Pero it will produce around mga 6 to 10 bottles. And prepare ko na rin yung mga ilagay dun sa lulutuin kong sardines. So before yan, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ingredients na ginalagay ko madalas. Here, yan yung sardines. Okay, fresh siya. Then yung pickled cucumber. Then yung carrots na hiniwa na sa pabilog. Then a lot of garlic para hindi siya masyadong malansa. And I have some bay leaves here. Ayan, bay leaves. And of course yung pepper, black pepper whole. Ayan, so ang gagamitin natin ay yung pressure cooker. Ayan. Of course, syempre salt. Ayan. So, start natin kung paano isalansan. Meron pa pala yung oil. Saan na ba yung oil? Ngayon naman yung Spanish olive oil. Ayan yung ginagamit ko. Pomace oil. So, mix siya. Mixture ng olive oil and some I don't know what's blended of extra virgin olive oil. So mostly ganito ginagamit ko kasi para pwede siya panluto. Kasi yung normal na extra virgin olive oil is hindi madali siyang masunog yung olive oil. So syempre pressure cooker yan, so sobrang init. So hindi siya maganda para hindi okay yung extra virgin olive oil para sa ganong kainit. Yung degree ng naabot, yung kumbaga, yung degree hindi kaya nung extra virgin. So hindi ko explain yan, at ganon yung explanation daw doon. So simulan natin. Tara! Ang ginagawa ko kadalasan yung garlic. Ginagawa ko siyang base. Ayan. So para ano siya, yung hindi matutong yung isda kasi nga
parang ang concept nito, di ba, eh, parang napiprito siya pag tagal kasi nga nawawala yung mga water dun sa mga ingredients. So, parang napiprito siya sa katagalan. Next, tapos ang next nilalagay ko yung of course ito. Kulit nito kakasya ba dito yung whole pepper? Jologs ng packaging nito. Yan. So, konti lang. Hindi masyado madami. Ayan. Then, yung bay leaves. So, ang dami namin bay leaves. Ayan. So, lagyan mo dyan sa baba. Okay. Okay. Ayan. And, ayan. So, tatlo yung bay leaves na nilagay ko. And, ito na isda. So, nilinis na to. Sardines. Mura lang pati dito sa UAE yung sardines. So, ganyan. Yan. Okay. So, gawin natin. Ayan. So, dapat siya compress yung isda para hindi siya makakakuha ng madaming space para paglagay ng oil tawag dito, hindi siya makakain ng oil. Ayan. Ayan. So, pwede nyo din i-press na ganun siya. Tapos, lagyan nyo ng konting mga carrots. Sa gitna meron. Ayan. Okay. Tapos, itong pickled. Okay. Then, balik mo ulit. Yung iba, ginagawa nila, may talaga tawag dito. Meron siyang design or something na talagang siya, sa lansan. Pero ako, hindi na mabilisan na lang to. Sa akin, hindi naman pang presentation kasi pang ulam lang namin. Tapos, yung lagyan mo ng salt. Ayan. Salt. Okay, then lagay ko ulit yung rest ng sardines. Ayan. Ayan. So, okay. Then, ilagay ko na yung mga carrots. So, dapat yung carrots medyo makapal hindi manipis kasi sa pressure cooker lalambot siya masyado. So, pag yung manipis, matutunaw siya. Ayan. Ayan. So, ayan. So, basically, paggawa nito madali lang talaga. Kaya, kagandahan lang ito kasi nga kung gusto mo yung Spanish sardines. So, ayan, nilagay ko na ulit, nilagay ko yung laurel sa ibabaw. Okay na siya. So, ngayon naman lalagyan ko siya ng konting suka para siserve siya as parang preserved na rin. Plus may konting yung asim pa ng konti. Ayan. So, may isa pa palang, ayan. Tapos, olives. Pero yung olives kasi, pickled na to. Kadalasan hindi ko na siya nilalagay pag mag-pressure cook kasi sobrang lalambot siya. So, hindi ko na siya, sinasama ko na lang siya pagka naluto na. Ayan. So, bali yun lang. Ayan. So, yun lang yung nilalagay ko sa pagluto ng sardines. Wala namang iba. Meron pa pala akong kulang. Dali Ayan.
So of course, hindi mawawala yung sili. Ayan. So, ngayon naman, ilalagay ko na yung tawag dito, yung olive oil. Ayan, kusang ko na siya. Okay. Ayan, so i-make sure nyo lang na yung oil dapat level or more than siya dun sa dito sa level nung dami nung ingredients. Ayan, so ang bagal. Bilisan natin. Ayan. Tingnan natin kung magle-level. So pag hindi siya nag-level, ang ginagawa ko, kasi masyadong magastos naman pag puro olive oil, sinasamahan ko na lang siya ng sunflower oil. Ayan. Level siya, saktong-sakto lang, oh. Pero ano pa siya, parang bitin pa, ganun. 10 bits. Ayan, so tapon ko na yun. So hindi pa ako satisfied yun sa level niya, so lalagyan ko pa siya ng sunflower oil kasi ayan, makukulangan pa ako. Ayan, para paghango nyo din, yung pag nilagay nyo siya sa bote, meron pa siyang extra. Kasi yung oil is natural na pang-preserve siya. Hindi siya masisira agad. Ayan. So, sa tingin ko kulang pa ng konting asin lang. Compare na nakaraan, ang dami kong asin na nilagay. Tingnan. So, ito siguro, lulutuin nyo siya ng 40 minutes. Ayan, so bali, nasa pressure cooker na siya. Antayin ko na lang yung unang sigaw niya, yung pagtunog. So bali 40 minutes pag tumunog. So ayun na ako, mag-start ng count ng oras. Ayan. So antayin na lang natin habang hinintay ko yung niluluto. So ako naman ay mag-i-edit ng video habang tulog yung aking anak. At si Nikki kasi may sakit ngayong araw. So wait lang. Kala ko po tulog na yung aking anak. Yung pala, alive na alive. Naglalakad. Ayan na yung result ng ginawa ko. So okay siya. Tingin ko malambot yung tawag dito, yung fish. So okay lang kasi kung na-toast yung garlic sa ilalim, ginawa ko siyang bed, diba? So mag-amoy siya, mabango siya, hindi siya maamoy malansa. So para sa tingin ko medyo napasobra ako ng oras. Ngayon ginawa ko siyang 35. Siguro next time mga 30 na lang. Pero mukhang yummy naman. Ito na yung fan ko ngayon. Kakain na daw siya ng aking niluto. Okay, wow. Masarap kaya? Huwag mong ilagay sa kanin. Ilagay separate mo para makita mo. Kukunan ko daw siya. Tama ako pa siya. Tingnan natin kung malambot. Kung malambot yung fish. So, dapat ang characteristic niya, yung pag kinain mo yung fish, pati yung
tawag dito, yung bone niya melt in your mouth. Yung tinik. So, ganun dapat siya. So, titikman na ni Nikki. So, i-review ni Nikki yung luto ko ngayon. Yung last time kasi medyo maalat eh. Ano mo ngayon? Matabang, hindi maalat. Ano? Maalat pa rin. Okay lang, masarap. Okay lang na masarap. More na alat? Yan, kung ano, tikman ko na kaya mag-wait. Masarap. More pang init? Parang may gusto ko pa mas malambot. Sakto lang. Sakto lang may lambot. Ano pa na, ano yung buto eh? Siguro pag lumamig pa to, masasarap pa siya. Okay na. Sakto lang yung alat niya. Hindi siya masyadong maalat. Hindi rin siya matabang. Okay yung luto ko ngayon. So I hope na nag-enjoy kayo ngayon sa aming actually isa sa mga favorite food namin ni Nikki yan, homemade Spanish sardines. Kaya diba dapat sabi ko sa inyo na bumibili pa kami ng 15 dirhams for just one small bottle. So ngayon hindi na kasi gumagawa na kami. So I hope na nakatulong sa inyo kung gusto nyo rin ng Spanish sardines. So, and nakatulong to sa inyo. So please like our video if nakatulong sa inyo or if gusto nyo rin gumawa ng Spanish sardines. Ayan, so mamaya ilalagay ko yan ng, bukas pala, ilalagay ko sa bottle. Ilalagyan ko ng olives. And some fresh, tawag dito, cucumber, yung pickle pa. So, para sumarap panalo. Ayan, so, masarap yung, para sa akin, okay yung lasa. Hindi siya masyado maalas sa hindi siya matamis. Kasi yung last time na ginawa ko, well, madalas akong gumagawa, pero yung last time na ginawa ko, sobrang alat. So, napadami ang alat. Ayan, so, okay daw kay Nikki. So, thank you. So, salamat and dyan muna kayo. And see you in our next video.